Ano po ba ang kahulugan sa tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad? Hindi pa rin ba ninyo naunawaan o naintindihan? Ngayon po ay Tuesday ng ika-6 na linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa na lamang ang tinapay nila sa bangka. Kaya't nang sabihin sa kanila ni Jesus, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay kaya sinabi niya iyon. Alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan kaya't sila ay tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan kayo walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo? Nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao. Ilang kaing ang napuno ninyo ng lumabis na pagkain? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang kaing ang napuno ninyo? Tanong niya, 7 po, tugon uli nila. At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ito? Wika niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang libadura ng mga Pariseo na binanggit ni Jesus sa mabuting balita ay tumutukoy sa kanilang mali at hindi consistent na piety o kabanalan. Ang libadura dito ay nangangahulugan ng kanilang shallow display of religiosity na dahil ang mga Pariseo ay abala sa kanilang external observance ng kanilang relihiyon, bigo nilang maintindihan at tumanggi silang tanggapin ang totoong kahulugan ng mga salita at ginagawa ni Jesus. Kaya sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad na mag-ingat at magbantay sa libadura ng mga Pariseo at sa libadura ni Herodes. Nagbabala si Jesus sa kanila upang hindi nila maligtaan ang punto at ang dahilan sa likod ng kanyang mga himala at malasakit na kanyang ginawa. Sa kanyang pagtatanong, hindi pa ba ninyo naunawaan o naintindihan? Hinihiling ni Jesus sa kanyang mga alagad na magtiwala sa kanya at maniwala sa kanyang mga ginagawa. Sinasabi ni Jesus sa kanila na kung kasama siya, wala silang dapat katakutan, wala silang dapat ikabahala, wala silang dapat ipag-alala. Maniwala lamang sila sa Kanya, manalig at umasa. Nakapiling sa Jesus, makapaglakbay tayo sa buhay nang walang takot, nang walang panganib. Sa Panginoon lamang tayo magkaroon ng tunay na kaligayahan at pangmatagalang kapayapaan. Kay Jesus, wala tayong dapat ikabahala. Ang mabuting balita sa araw na ito ay nag-aanyaya sa atin na maniwala tayo sa ating puso na hindi lamang bubusugin ni Jesus ang ating gutom na pisikal. Papawiin din niya ang ating espiritual na pagkatigang. Ang ibinibigay ni Jesus ay hindi lamang pisikal na tinapay. Binibigyan niya tayo ng tinapay ng buhay at ito ang tinatanggap natin sa banal na Eucharistia. Pagkalooban tayo ni Jesus ng fullness of life and completion of our works na sinisimbolo ng number 7. Pinili tayo ni Jesus bilang kanyang bagong sambayanan, bilang kanyang mga alagad. Gaya ng ibig sabihin ng number 12 na nangangahulugan ng 12 tribo ng Israel. Ang hinihiling lamang sa atin ni Jesus ay maniwala, magtiwala at huwag pagdudahan ang kanyang mga paraan at ang kanyang mga salita. Kaya sumampalataya tayo at umasa sa Kanya. Tanggapin natin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga sinasabi at sundin ang Kanyang mga kautusan. At tiyak, kasama ang Panginoon, maging maayos ang lahat, may galak sa lahat ng ating ginagawa, sulit at kapaki-pakinabang. Muli, ano po ba ang ibig sabihin sa tanong ni Jesus sa Kanyang mga alagad? Hindi pa ba ninyo naunawaan o naintindihan? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector.
leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.